Tila nagiging talamak na ang mga ginagawang pamimeke ng bansang China sa lahat ng aspeto, mapagamit man o sa mga simpleng bagay ay kanila na itong ginagawang hanap buhay. Sa pagkakataong ito, gumawa na naman ng ingay sa buong mundo ang bansang China nang mabuking ng Pilipinas kasama ang mga eksperto ng Amerika ang kanilang mga fake fishing vessels na ikinalat sa buong West Philippine Sea at maging sa kabuuan ng South China Sea. Binatikos ng sakatutak ng mga pambabas ang bansang China sa mga tao may kinalaman sa defense industry, lalong-lalo na ang mga nakatutok sa isyu ng agawan ng teritoryo sa karagatan ng Timog Silangang Asya. Tila nagiging mababa na ang moral ng China pagdating sa kalidad ng kanilang mga gamit na made in China at maging ang kalidad ng kanilang mga gamit militar na naging dahilan ng patuloy na pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Hindi ito nagustuhan ng bansang China at talagang nakatuon ang kanilang init ng ulo sa bansang Pilipinas at ng Amerika dahil sa pangingialam ng mga ito sa sigalot sa West Philippine Sea. Isa itong kahihiyan sa kanilang defense industry dahil nabuking ang kanilang estratehiyang militar kung saan kilala ang China sa may pinakamaraming gamit militar sa buong mundo, kaya marami ang umahanga sa kanila kung ang pag-uusapan ay dami ng mga sundalo, mga barkong pandigma, missiles at dami ng kanilang mga fighter jets. Sa katatapos lamang ng kanilang China International Aviation and Aerospace Exhibition Zhuhai Air Show, maraming mga mamumuhunan ang nanambot at nadismaya sa kanilang interest na bumili ng mga gamit militar ng China. Marami sa mga foreign at private company ang umatras sa kanilang mga advance order ng ilan sa mga sophisticated Chinese drones, mga fighter jets, and transport plane dahil sa mga negatibong balita tungkol sa kanilang bansa. Isa pa sa nagbababa ng imahe ng China nang maibalita ito ng ilang mga kilalang local media doon ay nang mabuking ng mga Pilipino at Amerikano ang kanilang mga fake fishing vessels sa West Philippine Sea at sinabi ng mga ito na magbabayad ang dalang bansa sa ginawang manipula sa defense sector ng China. Ayon pa sa mga balita, pinaghahatak ng Philippine Coast Guard ang ilan sa mga kanilang mga dummy ships o fake fishing vessels na ikinalat nila sa ilang mga bahura malapit sa Escuda Shoal, sa Lawak Island at maging sa Pag-asa Island na wala man lang paalam sa kanilang mga otoridad. Ayon pa sa China, labag ito sa UNCLOS ang ginawang pangingialam at pangahatak ng mga sasakyan pandagat ng Pilipinas sa kanilang mga dummy ships dahil walang karapatan ng mga ito na manghimasok sa kanilang mga pag-aaring mga karagatan sa South China Sea. At higit sa lahat, hindi saklaw ng Amerika ang manghimasok sa sigalot ng China at ng Pilipinas at paglabag ito sa kanilang konstitusyon. Kinumpirma rin ng ilan sa mga local media dito sa ating bansa na kinukundina ng Pilipinas ang ginawa ng China sa pagpaparami nito ng kanilang mga fake fishing vessels para dinangin at takutin ang mga Pilipino na manghimasok sa kanilang mga inangkin na karagatan sa West Philippine Sea. Kaya may karapatan ng ating mga otoridad na kumpiskahin at hilahin ang mga ito para gawing mga ebidensya kontra China sa hinaharap.